Isang magandang araw po sa ating lahat. It is understandably a beautiful day because we have God as the centerpiece of our session, of our message today. Happy Sunday for those who are joining us live today and those who are joining us on demand. Of course, it's always a day filled with joy, love, and peace when God is the center of that particular day. So bago po tayo mag-start sa last message natin on finishing strong, and we're going to talk about the rewards in the afterlife. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Ama, kayo po ang magpala sa amin sa araw na ito. Kayo po yung magbigay sa amin, Panginoon, ng atensyon, ng karunungan, lalim ng pangunawa. Pero higit doon, yung kakayahan sa pamamagitan ng grasya mo na masunod namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Maukit namin sa puso, wag namin makalimutan, wag namin hayaan na ito ay manakaw, Panginoon, sa amin ng kaaway o ng pagkakataon o sa kapabayaan namin. At ito, Panginoon, ay may apply namin sa aming buhay. And we know, Panginoon, when we apply the word that you are going to tell everyone today, it is going to be, Lord God, the start of us being transformed from glory to glory. Magbabago po kami para sa kabutihan namin at dahil kami po ay nagbabago ayon sa kalooban mo ang mga tao sa kapaligiran namin, yung mga tao na kilala namin, hindi namin kilala, mahal namin o kaaway namin, Panginoon, sila po ay makakaranas ng kapangyarihan at pag-ibig mo at sila, Panginoon, ay madadala namin mas malapit sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay maiksi. It is, Lord God, here today and gone tomorrow. It is but a mist. Huwag po namin sayangin ang oras namin, ang minuto namin, ang araw o taon na nalalabi sa aming lupang katawan na ito. Kundi, Lord God, if we're going to finish this life, we finish it strong. Not because of the rewards, but because, Panginoon, it is the right thing to do. At ang kapakinabangan nito, Panginoon, ay syempre kami ang una na magkakaroon ng pagpapala at sa kapaligiran namin, Panginoon, mapagpapala, Lord God, ng grasya mo, ng kapangyarihan mo ang lahat ng mahal namin sa buhay. Kahit, Panginoon, yung mga hindi malapit sa amin, kahit po, Panginoon, yung mga umaaway o kaaway namin, Panginoon, in the spiritual and natural realm, those who are going to persecute us or those who are persecuting us right now, they will experience the blessing, Panginoon, because you have said in your word, love our enemies and pray for those who persecute us. So, Lord God, cover us with the blood of Jesus, surround us with your ministering angels. You alone be glorified, you alone be magnified, and you alone be experienced. In Jesus' name, amen. So napaka-importante po kasi na we finish strong. Remember, nung nag-aaral po tayo, yung mga academicians, 'di ba? Yung mga nagkakaroon ng award at the end of that academic year, they finish strong because yun ang strong suit nila eh. Nagkakaroon sila ng reward at the end of that particular semester. Kung college sila, 'di ba? Kakaroon sila ng Dean's Lister Award. At pag natapos naman nila yung kanilang nung kurso, they get, yung magna cum laude, summa cum laude, and cum laude rewards. Now, the Bible is very clear na kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, habang buhay tayo, we experience the rewards. And of course, because God is a God of justice, God is a God of love, pagpunta natin sa kabilang buhay, din natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nakalaan ang mga pagpapala niya rin. Yung mga korona na pinangako niya, yung pwesto, yung responsibilidad natin sa kabilang buhay, at syempre yung estado natin doon dahil tayo ay naging matapat sa Kanya. So, without further ado, pag-usapan po natin ano nga ba ang rewards ng finishing strong in the afterlife, ang ating focus. So, we'll go back to the carrier verses natin for the month. Sabi po sa Philippians 3:12 to 14 NIV version, read with me while you are on mute sa mga kasama natin sa Zoom. Kapag binasa po natin 'to, mas maganda na punong-puno po tayo ng no, ng atensyon at kung maaari po tayong tumayo when it's appropriate, please stand up with me because that is an exercise of holy reverence. Tayo po ay tamang sumasamba at na-appreciate po ng Panginoon ng ganong klaseng gesture. So, sabi diyan, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me, and may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Bakit po napaka-importante nito? Because sinasabi ni Apostle Paul, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsubok, lahat ng disiplina na pinagdaanan natin, merong
reward sa pagtapos nito sa kabilang buhay. Pero pansinin niyo po, kung meron po kayong kilala na mga masunurin sa Panginoon, nandito pa lang sila sa mundong ito, pinagpapala na sila at natatanggap na nila yung reward of obedience, yung blessings. Kaya nga, this is actually a blessing that comes from God. So pag-usapan po natin yung points natin na importanteng bigyan ng emphasis. So ito po yung apat na points that we're going to talk about today. Ang reward po niya, number one, we will have an eternal perspective. Hindi tayo nakatingin dito. Hindi lang yung pamana natin na physical na inheritance, di ba? Yung bahay, yung lupa, yung cash. Kundi we will have that eternal perspective at ipapamana din natin ang katotohanan na yan doon sa mga tao sa kapaligiran natin. The crown of life, isa po yan sa mga reward. The victor's crown, napakaganda rin po niyan. And hearing well done, na connected naman dyan yung crown of glory. So, bago po tayo magpatuloy, I would like you to ponder dito sa mga questions na ito. And when you ponder upon these questions, hayaan nyo po na tanungin nyo yung sarili nyo o tanungin nyo ang Panginoon with regards to these questions. Dahil pag kayo po ay nakinig sa Panginoon habang kayo ay tahimik sa kanyang presensya, sasagutin ka niya. Yes, God will always answer you in your prayer if you would allow Him to talk to you. Ngayon pa nga lang po, pwede nyo na maranasan ang kapangyarihan at kapayapaan niya. So question, first bullet. What motivates you to stay faithful and persevere in your walk with God? Ano ba yung nagdadala sa'yo para ipagpatuloy mo bilang isang mabuting Kristiyano, mapagmahal sa Diyos, sa sarili at sa kapwa mo? Ano yung nagbibigay sa'yo ng enerhiya at motivation to continue on? Pangalawa po, remember, pwede niyong sagutin ito on your own. And of course, when you are alone with God, when you're doing your devotionals, that will be the perfect time because you will have more time instead of just trying to answer them here or trying to listen to the Lord's answer while we are experiencing this together through the message. Pangalawa po, how does the promise of eternal rewards influence your daily decisions and actions? Alam niyo po ba na may eternal reward in the first place? At kung alam niyo po ito, paano niyo to ah, magagamit para ma-impluwensyahan kayo to finish strong in this life? Pangatlo pong bullet, what does finishing strong in your faith journey look like for you personally? So, para kay Apostle Paul, it is the reward of God saying, well done, my good and wonderful servant. Something like that. And bullet number four, how can you apply these truths to your life right now to ensure you finish strong? So, yung napag-aralan po natin, talaga nga naman po napaka-importante na isabuhay natin ito kasi ito po ay number one, magbibigay ng transformation sa atin. Babaguhin po kasi tayo ng salita ng Diyos dahil salita ng Panginoon yun. At ang sabi ng Biblia in the book of Isaiah, if I remember it correctly, the word of God will accomplish its purpose and never come back void. Kaya nga po pag ito ay binigkas natin, when you read the Bible with me, when you verbalize it, nagiging makapangyarihan po siya. Nararanasan nyo, nararamdaman nyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At higit po na nararanasan nyo to, pag ito po ay pinamuhay natin, imposibleng hindi po tayo mabago. Parang sinasabi ng Panginoon, ayoko na magsinungaling ka. Dahil wala naman naggagawang kabutihan ang pagsisinungaling o ayaw ng Panginoon siyempre na maging mediocre ka o maging pawarde-warde ka. Kung may gagawin ka, gawin mo ng buong puso mo na ang nasa isip mo, hindi mo pinagsisilbihan ng tao kung ang hindi ang pinagsisilbihan mo ay Panginoon. When you level up and you become excellent, lahat ng gagawin mo, hindi pwede ang pwede na, and you deliver an excellent product, an excellent service, people around you experience an excellent life sa'yo. So kung ikaw ay magluluto, kailangan syempre masarap. We're talking about if you're gifted, of course. Syempre may mga tao talagang hindi gifted magluto. Kung ikaw ay isang, let's say, teacher, you deliver the teaching beautifully and wonderfully. And of course, in the midst of that, si God ang nag-glorify. Kaya nga po napaka-importante nun. So I would like to share with you an intro verse na has been very important for me in my journey patungo sa ganitong klaseng pamumuhay. Basahin po natin together once again. Verbalize it, read with me, and when you read with me, you ask the Lord to give you the grace to understand it, reveal the truth behind it, at kung paano mo ito mapapamuhay. Second Timothy chapter 4 verse 8 NIV version says,
Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ano po itong crown of righteousness na to? So bibigay ng Panginoon sa iyo yan when you go to heaven because you have lived a righteous life at ikaw ay eagerly anticipating yung second coming ng Panginoon. In other words, sa lahat ng ginagawa mo, handa ka anytime na darating ang Panginoong Jesus to take us from this planet, to take us from this body. So, ang nangyayari po sa'yo, namumuhay ka ng makatwiran, namumuhay ka ng tama. At syempre, kung namumuhay po tayo ng tama, magkakamali po ba tayo? At syempre, kung namumuhay po tayo ng tama, hindi po ba kahit hindi maganda ang pakitungo ng mga tao sa atin, tama pa rin ang pakikitungo natin sa kanila. Ayon sa kalooban ng Panginoon, mamahalin pa rin natin sila, ipagpe-pray pa rin natin sila. Di po ba yun ang mangyayari sa atin eh? At syempre, kung tayo ay patuloy na namumuhay sa tama, ang mga tao po ay magkakaroon ng basihan. Magkakaroon sila ng tao na maaring pamunuan sila na mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi yun po yung nagagawa ng tama eh. Pansinin niyo po yung isang pamilya na puro pagkakamali yung ginagawa mula sa lolo, patungo dun sa mga magulang, hanggat sa anak, hanggat sa apo, di ba? So yun po yung nangyayari dahil nga po nakasanayang nakagawian yung paggawa ng mali o pagiging makasalanan. Kaya po napamamana siya from generation to generation. At ang maganda po sa isang tao na gumagawa ng tama, alam niya po kagad yung mali. At hindi lang yun, nagkakaroon siya ng puso na tumulong sa isang taong nagkakamali para maituwid at maitama nila ang kanilang buhay ayon sa Panginoon. Hindi ayon sa kagustuhan nila, ayon sa Biblia. Kaya nga po katulad ko, parati ko sinasabi sa inyo, tanggapin niyo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas kung hindi niyo po nagagawa. Kasi nga po, sinasabi ng Biblia, kapag hindi mo natin siya tinanggap, tayo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ang kaluluwa natin. Pag tayo ay namatay physically, yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ako nagsasabi yan. Kaya po sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 17, if you do not believe, you already stand condemned. So, ganun po kasimple. Ganun ang dichotomy ng Panginoon. Sabi niya sa Book of Romans, na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya nga po, yan ang tinuturo namin sa inyo para tama po yung desisyon na gagawin ninyo at hindi nyo siya ipagpapaliban. Tuloy po natin ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Ayan. Una sa lahat, kapag ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, hindi ka nakatingin sa maiksing buhay dito. Kasi syempre, maaring 60, 80 years old ka sa buhay na ito. At syempre, maaring yung pamana mo ay maglalasang sa apo mo o apo ng apo mo. Ang maganda dyan, when you actually break the curse sa buhay mo, ang mangyayari, yung blessing ng Panginoon ay magpapatuloy from generation to generation to generation until you meet each other sa eternal life. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dyan sa James chapter 1 verse 12, Amplified Version, read with me. Sabayan niyo po ako, verbalize niyo po katulad ng ginagawa ko. Sabi dyan, blessed, pinagpala, happy, spiritually prosperous, favored by God, is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the victor's crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. So ang victor's crown po ay allotted sa isang Kristiyano, sa isang born-again believer na nalagpasan niya lahat ng pagsubok. Huwag po natin i-mistake. Kadalasan po, ang dami ko nakakausap na Kristiyano, ang testing trials, okay, versus discipline. Marami pong mga Kristiyano, akala nila nawalan sila ng trabaho, testing yun. Kadalasan po kasi ang Kristiyanong pasaway, hindi nagpe-pray, hindi nagde-devotions, hindi nagbabasa ng Biblia. Siyempre, gagawa ka ng mali kasi hindi mo alam yung tama, nagkakasala ka. Nawalan ka ng trabaho, kadalasan hindi yan testing trials. Discipline yan para bumalik ka sa Panginoon. Okay, yun po yung pinagkaiba. So, ang taong matitest, ang taong matatry, ang taong dadaan sa suffering because of righteousness, wag po natin kakalimutan, ito po yung talagang
sumasamba sa Panginoon, mahal niya ang Panginoon, gumagawa siya ng tama, nagbabasa siya ng Biblia, meron siya mga dinidisipulo, siya ay nagsisilbi sa Panginoon sa isang simbahan na siya ay tinawag at nagpapasakop siya, ang buhay niya ay inalay niya sa Panginoon, kaya nga sabi ng Diyos, napakaganda po na inaalay din natin ang ating buhay sa ibang tao because there is no better love than when a person lays down their life for a brethren, for a brother. So handa tayong mamatay para sa ating mga kapatiran o mga tao sa ating kapaligiran. Yun po ang mga Kristiyano na dadaan sa pagsubok. Kapag hindi ka pa nasa ganung level, wag po tayong mahibang o wag tayong malinlang ng kaaway na ito ay pagsubok. Malamang sa malamang ito ay disiplina ng Panginoon na ginawad niya sa atin para tayo ay mamuhay sa katwiran, para tayo ay maging banal, para tayo ay masanay na sumamba sa Kanya, masanay na sumunod sa Kanya, at masanay na siya yung maging sentro ng ating buhay at mabigyan siya ng gloria. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon dyan, these are people who are under trial and perseveres when tempted. Nalalagpasan nila dahil meron na silang spiritual discipline, meron na silang grace from the Lord because they are fully connected. So what happens to you? When you go through this, parang sila Apostle Paul, sila Peter, James, and John, they were all martyred. They went through, the proper life ng obedience and love sa Lord, love sa sarili nila, love sa kapwa nila, and yet they were, what? Murdered. They were martyred dahil sa kanilang pananampalataya. So yan po yung mga tao na magkakaroon ng Victor's Crown. Remember, lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito ay may blessing sa mundong ito at may blessing sa kabilang buhay. Ganun po, ganun magmahal ang Panginoon. Okay, parang isang mahusay na tatay o nanay, 'di ba, kapag let's say achiever yung kanyang anak, anong ginagawa ng mga magulang? Binibigyan niya ng reward, 'di ba? Kung sila ay masunurin ng mga bata, hindi ba natutuwa yung mga magulang at pinagpapala nila ang kanilang mga anak? Kung matino tayong magulang at pumapalpak at nagkakasala ang ating anak, didisiplinahin natin sila. Hindi natin i-reward yung bad behavior. Of course, hindi natin sila ipapamihasa. We will not allow that to happen sa kanila. Kaya napakahusay po talaga ng isang individual na nakapagpasakop sa Panginoon at naintindihan niya na meron na siyang eternal perspective. Ano po ang crown of life, 'di ba? Sabi diyan Revelations 2:10 NLT version. Basahin po natin again, verbalize it, let it be true sa iyong buhay. Don't be afraid of what you're about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful even when facing death, I will give you the crown of life. Again, wag po natin kakalimutan, ang crown of life po, it talks about, being tested, being ready to suffer, and that is very, very important. Wag po natin kakalimutan, habang tayo ay nagiging masunurin sa Panginoon, lalo maraming tao magagalit sa atin because the Bible says, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, do not worry or be at peace because the world hated me and it will hate you. But, have peace because the world hated me first. Paraphrase, of course. So, huwag po natin kakalimutan, kapag tayo po ay matinong Kristiyano, marami magagalit sa atin. 'Di ba? Ang taong punong-puno ng kamalian sa buhay nila, kapag meron yung nakitang tao na punong-puno naman ng katamaan, 'di ba? Yung tama talaga, yung righteous yung kanyang pamumuhay. Siyempre, ang dilim ay walang kinalaman sa liwanag, ang dilim ay tinatalo ng liwanag. At siyempre, ayaw magpatalo ng dilim dahil sa kadiliman nga siya. So, lalabanan niya yung liwanag. Yan po yung kalakaran ng Biblia, yun po yung kalakaran ng buhay ng isang matinong Kristiyano. Kaya dapat po tayo ay maging handa. We are ready to suffer for the Lord because there is an eternal reward for that. So never ever forget that. So talagang dadaan po tayo dyan. Sa lahat ng mga Kristiyano, you're doing the right thing right now. You are living in obedience. You have offered your body as holy and living sacrifice for the glory of God. Remember, we will all suffer the consequence. Huhusgahan ka, pagchichismisan ka, ang dami-dami sasabihin ng mga tao na kahit gumawa ka ng tama, kahit tinulungan mo sila, they will still, no, hate you for that or nakalimutan nila yung kabutihan mo sa kanila. But it's all good because we have that already. Okay? So we talk about the crown of glory naman. Sabi sa First Peter chapter 5 verse 4 amplified version, and when the chief shepherd Christ appears, you will receive
the conquerors and fading crown of glory. So ano po yung crown of glory? Ito po yung mga tao na nabuhay ayon sa kanilang calling at na-apply nila yung kanilang gifting at nabuhay sila according doon sa predestination nila. Having to discuss predestination on another time will be beautiful and brilliant. Huwag natin kakalimutan, everything that we do on this planet, we will have, the grace of God para ma-accomplish natin siya dahil si Lord ang sentro ng buhay natin, di ba? Kahit hindi tayo tulungan ng ating pamilya o kadugo natin, di ba? O kahit talikuran tayo ng mga tinulungan natin, because we are faithful to our calling and we are applying our gifting and we are living our predestined life, tayo po ay may crown of glory. Ito pong crown of glory, this is the highest crown that anyone can actually receive. Kung my memory serves me right, syempre ito po yung order ng crown. So, when you actually live free from sin, you get the incorruptible crown. Kanina po napag-usapan natin yung crown of righteousness. Ito po yung mga tama yung pamumuhay at sila po ay naandyan para tawag dito, i-anticipate yung second coming ng Panginoon. You have the crown of life. Yun po yung mga dumaan sa testing, trials, and hardships. Hindi po natin napag-usapan ngayon, pero dadagdag ko to. The crown of joy. Ang crown of joy po, huwag natin kakalimutan. These are for the people who are disciplers. They bring people closer to Christ by discipling them. They model yung buhay na matino, buhay na tama, buhay na siksik, liglig at umaapaw. Huwag po natin nakalimutan, ang buhay na siksik, liglig at umaapaw, hindi yan limitado doon sa material financial blessing. Hindi naman po kasi lahat ng Kristiyano ay tinawag para yumaman ng ganun. Ibig sabihin po nito, ang kanilang buhay ay punong-puno ng pagpapala ng Panginoon na higit pa ang nakikita ng mga tao sa material at pinansyal na pagpapala. Biruin mo, ang isang tao naglalakad sa kalagitnaan ng bagyo, metaphorically ng buhay niya at kaya niyang lagpasan yung bagyo na yon, na hindi siya natitinag, isang tao yun ng punong-puno ng yaman ng kapayapaan. Hindi mo mabibili ang kapayapaan ng pera. Hindi mo mabibili ang ligaya ng pera. Hindi mo mabibili ang respeto sa pamamagitan ng pera. Kaya nga po may mga taong kainggit-inggit kasi nga po ang Panginoon ang sentro ng kanilang buhay. So ganun po, yun po yung crown of joy. And of course, the last crown is when you are faithful, di ba, sa Panginoon until the end of your life, then you get that reward. Kaya nga po napakaganda po nung i-share ko sa inyong verse na, ako personally, I would like to hear this from the Lord. Matthew 25:21, New Living Translation version. Sabi dito, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Napaka makapangyarihan po ng katotohanan ito because this is the very words that the Lord God will tell us when we go to eternity, di ba? And we have been faithful. We are going to receive those 5 crowns, and God is going to tell us, well done. Remember, this is taken from the parable of the talents, that's chinare ni Jesus Christ. And we will celebrate together. Alam niyo po, grabe po talaga kapag tayo ay naging masunurin sa Panginoon. Kasi wala na tayo sa mundong ito, pero yung buhay natin ay nananatiling ehemplo. Parang si Jesus po, parang si Apostle Paul, si John. Pag tinignan po natin yung mga modern believers natin na pinag-uusapan pa rin natin until now, katulad po ni George Mueller, katulad po let's say ni ni Praying Hyde, katulad po ng napakarami pang mga Kristiyano na martyr, o kahit nga po yung hindi sikat na mga Kristiyano, yung tahimik lamang sila na namatay, ngunit ang kanilang buhay marami silang nahipo dahil sa gloria, dahil sa pag-ibig, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Di po ba napaaganda kung ang buhay natin kapag tayo ay namatay, patuloy po tayo nangungusap sa mga taong buhay dahil ang ating buhay ay dumaan sa hirap, dumaan sa pagsubok, dumaan sa butas ng karayo, ika nga, at si Lord ang nag-glorify. Pag-uusapan nila tayo dahil nakita nila sa ating pamumuhay
na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, siya ang nabigyan ng gloria sa buhay natin. And that is something that is beautiful, something that is remarkable, outstanding. And even when we are, far gone from this planet, di ba? And when we meet each other face to face sa kabilang buhay, you will see kung sino pa yung naging kadugtong ng buhay mo habang nasa mundo ka. Because that's how beautiful the life of a believer is. Naalala ko po yung favorite kong author ng devotionals. Actually, hindi nga siya yung author because yung author talaga nito ay si wife niya. I forgot the name of his wife. Ang pangalan niya po ay si Oswald Chambers. At ang wife niya po nag-compile ng mga preaching at kinompile to at ginawang the best devotional for me when I was growing in the faith, utmost for his highest. I think it is still selling strong even now, long after yung wife na was dead and long after na si Oswald Chambers po was dead. Huwag po natin kakalimutan, Oswald Chambers did not have, a mega church. He did not have a congregation that lavished him with rewards. He just stood within the boundaries ng kanyang calling and lived out yung predestined life niya. Kaya nga po, even now, yung buhay niya is an example of a person who has potentially, I don't know, wala po akong idea, but I am right now assuming I might be wrong, but potentially, he has received those 5 crowns in heaven because he opted to live according to the will of God. Tayo po ay manalangin sa oras po na ito. And I would like to encourage you right now, just to, uh, you know, receive Christ as Lord and Savior kung hindi mo pa ito nagagawa sa buhay mo. Because this is the most important thing that you can do. Yes. It is so beautiful. It is so beautiful. If you would receive Jesus as Lord and Savior sa oras na ito. Hallelujah. You want to receive the crowns as rewards, pero higit dyan, if you want to have eternal life as your reward right now, I would like to encourage you. 3 steps. Yuko ka, manalangin ka sa Panginoon. Una, manalangin ka sa isipan. Mahingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanan na naaalala mo sa oras na ito. And the Bible is very clear. Sabi ng Panginoon, if you confess your sins to me, importante po rito, you have a repentant heart. Talagang handa ka magsisi at talikuran lahat ng kasalanan na gawa mo. Then He will forgive you and cleanse you of all unrighteousness. Hindi mo kailangan sabihin lahat ng mga kasalanan na gawa mo. Ang importante, ang puso mo ay humihingi ng tawad sa Kanya. Pangalawang step, second step, magpasalamat ka kay Jesucristo dahil siya ang dahilan kung bakit ka naligtas. Hallelujah. Is the way, the truth, and the life. Jesus died on the cross for you and for me. He is our Lord and Savior. Every knee will bow and every tongue confess one day that Jesus Christ is Lord. Third step, napaka-importante. This is the most important step. Katulad ng ini-encourage sa iyo kanina, di ba, you verbalize the Word of God. Now, you have to verbalize this prayer. Kailangan marinig mo ang sarili mo habang inuulit mo ang panalangin ito. Manalangin tayo. Jesus, nais po kitang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Nais ko po na pagpalain ako sa buhay ko sa mundong ito. At sa kabilang buhay, makatanggap ako sa iyo ng reward of eternal life. At dalahin ko po na magdala rin po ako ng mga tao sa presensya mo. Na tulad ko, natanggap ka bilang Diyos at tagapagligtas sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo ngayon, Amen. Pwede ka nang dumilat ng dalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at natanggap mo talaga genuinely si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, magkakaroon ka ng pagbabago. Magbabago ang iyong isipan, ang iyong salita. Magkakaroon ka ng pagkauhaw sa panalangin at pagkasalita ng Panginoon sa iyo ay papakinggan mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o sa pamamagitan ng panalangin. Huwag mong kakalimutan na ang tanda ng totoong kaligtasan ay buhay na nagbago.
at ikaw ay pupunta sa langit kapag namatay ka physically. Sa mga kapatiran na nakalimutan, mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, hinayaan nating nakawin ng demonyo yung pagpapala natin, kapayapaan, ah, kagalakan, pag-ibig ng Diyos. Ihinto na natin ang kalokohang ito. Nais kong ipanalangin ka. Kung gusto mong bumalik sa presensya ng Panginoon at pagsisihan lahat ng mga pagkakamali mo, ito ang pagkakataon na to, ay kunin mo, samantalahin mo, dahil handa ang Panginoon, bukas, palad, handa kang yakapin pabalik sa Kanya. At handa siya na bigyan ng kagalingan ng iyong espiritual na karamdaman. Kung gusto mo. Naway maranasan mo ang init ng pag-ibig ng Diyos. Maranasan mo sa oras na ito kung ano ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Anong gusto niyang sabihin. At kung handa kang bumalik sa Kanya, itaas mo ang dalawang kamay mo. Tanda ng pagsuko sa umpisa at pangalawa, tanda ng tagumpay dahil nakabalik ka sa Kanya. Taas mo ang dalawang kamay. Ipapanalangin kita. Ngunit sa puso mo, kailangan ikaw ay mapagkumbaba at handa na yakapin ang kagalingan sa spiritual mong karamdaman. Panginoon, tinataas po namin ang ngalan mo. Inihiling po namin ang pagpapala mo sa mga kapatiran na nais magbalik loob sa iyo. Igawad niyo po ang inyong grasya at pag-ibig sa kanila at maranasan po nila, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang spiritual na karamdaman. Maayos po, Panginoon, ang kanilang kawalan ng kapayapaan, kawalan ng direksyon. Ang kanilang pusong punit, gulagulanit, Panginoon, dahil sa mga maling nasabi, maling naisip, o maling mga pamumuhay. Niling ko po, Panginoon, na sila ay bumalik sa iyo at pagbalik nila, Panginoon, sa iyo, sila ay mamumuhay sa katwiran at tatalikuran nila, Panginoon, ang kasalanan at ang mga tao na nagdadala sa kanila para magkasala. Talikuran po nila, patawarin nila ang mga taong ito at humingi rin po sila ng tawad sa mga tao na kanilang nasaktan dahil sa kanilang kasalanan. Kayo po ang magbigay sa kanila ng pagbabalik loob. Amen. At nais ko panalangin ng mga kapatiran na patuloy na sumusunod sa Panginoon. Hiniling ko po ang makapangyarihang Diyos sa mga anak mo na ibinigay ang kanilang buhay bilang alay, Panginoon, na babango sa iyong presensya. Mga anak mo, Panginoon, na nagpapagal, dumadaan sa disiplina marahil ang iba, o ang iba naman ay dumadaan sa pagsubok at paghihirap sa oras na ito. Dalangin ko po, pagpalain niyo sila. Bigyan niyo po sila ng tapang at tibay at wag po nilang makalimutan na meron sila, Panginoong, pagpapala dito sa mundong ito habang nagpapatuloy sila sa gantong klaseng pamumuhay, and let them finish strong, Lord God, this month, next month, this year, Lord God, next year, and most of all, let them finish strong in their life of faith. At dalangin ko po, Panginoon, na ang kapangyarihan mo ay maranasan ng lahat na nakikinig ng mensaheng ito, at ikaw, Panginoon, ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan at mabigyan ng gloria. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kasama natin sa oras at pagkakataon na to, at kayo po ay nagnanais na mag-testify na kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas sa pamamagitan ng programang ito, please do leave a comment kung kayo po ay nasa streaming platform natin. At kung kayo po ay kasama namin sa Zoom today, kausapin niyo po yung nag-imbita sa inyo. At kung hindi man po kayo ay may nag-imbitang personal and you just came over and just attended via Zoom, kausapin niyo po yung mga ministers natin via chat. Mag-chat po kayo at sabihin niyo na you would like to testify. Na natanggap niyo po ang ating Diyos sa tagapagligtas na si Jesus sa pamamagitan ng programang ito. We would like to touch base with you. O kundi kaya, ikaw ay Kristiyano na naghahanap ka ng simbahan, naghahanap ka ng pamilya, o at tingin mo ikaw ay tinawag sa salvation in the name of Jesus,
please do, pop us a message, pop us a comment, and we would like to reach out to you because we would like your testimony to give glory kay Lord. At syempre sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa programang ito, kung kayo po ay nakinabang, kayo po ay pinagpala, kayo po ay nakaranas ng kagalingan sa anumang klaseng karamdaman, please do testify that. Please pop us a message and we will contact you. Pero higit dun, tulungan niyo po kami to reach out to more people because this is God's will for people to hear His message and to be, excited for their life on this planet at sa kabilang buhay because they can finish strong. So, goodbye and God bless you until we are able to see each other again. So, we will see you soon. Goodbye for now.